Hello, what's up mga J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, i-game test natin itong isang budget smartphone today, or the entry-level smartphone today, the Tecno Spark 30 Pro. Maganda kaya to for gaming? Tara mga J-Vlog, check natin. So bago tayo mag-start, ito pala yung quick specification. Si Tecno Spark 30 Pro sa OS out of the box na Android 14 siya with iOS 14. Sa chipset, meron siyang MediaTek Helio G100. Meron tayong octa-core CPU na meron clock speed na up to 2.2 GHz. And sa GPU, nakamali G57 siya. Meron siyang 8GB of RAM and 256GB of internal storage. At pagdating sa battery, meron tayong 5,000 mAh na renewable battery na support ang 33W fast charging. So, 5 games ang ating i-test. Meron tayong Genshin, ML, Honor of Kings, Firelight 84, at Call of Duty Mobile. So, first na lalaroin natin is ML. At ito ang ating settings. So, meron tayong refresh rate ultra available. Lahat na matataas ay available na sa ML. HD mode naka-on, outline naka-on, shadow naka-on, and naka-full download na ang resources dito. Pagdating sa Mobile Legends, sobrang smooth ng performance dito ng Tecno Spark 30 Pro. So nakakatuwa sa smartphone na to is available na lahat ng matataas na settings, which is yung graphics at frame rate ay naka-ultra na or available na yung ultra, at kayang-kayang i-handle yan ng Tecno Spark 30 Pro mga ka-J-Vlog. So solid na solid pang gaming itong smartphone na to. Ayan. Smooth siya. Tapos ang kinaganda pa dito sa Tecno Spark 30 Pro is yung kanyang gorgeous display. So, habang naglalaro kayo dito, mataas ang settings sa available, tapos yung AMOLED niya ay nakakadagdag pa sa enhancement ng graphics ng nilalaro nyo. ML, kayang-kaya po yan i-handle ng Tecno Spark 30 Pro nang walang kahirap-hirap. Playable po siya sa mataas na settings. Next is Honor of Kings. Ito yung settings natin. So, graphics high, resolution ultra. So, pagdating sa Honor of Kings, napaganda rin ng performance dyan ni Tecno Spark 30 Pro. Smooth din siya, no frame drops at all. Yun nga, maganda yung graphics dahil naka-high settings tayo. And dumagdag nga again yung AMOLED display nitong smartphone na to sa pagpaganda ng graphics ng nilalaro niya. So, solid na solid ang performance ng Honor of Kings sa Tecno Spark 30 Pro. Playable na playable. Next naman is Firelight 84. So, settings natin. Frame rate very high. Graphics, ayan, HDR. Reset siya. So, yun yung settings natin.
So pagdating sa Farlight 84, playable din yan. Dito sa Tecno Spark 30 Pro, okay na okay din yung performance niya. Ayan, no? Meron tayong mga slight frame drops, pero playable siya sa mataas, sa settings. May enjoy nyo din naman. Next naman is COD. Ito yung settings niya. So, sad to say, kahit na magandang chipset niya, hindi siya optimized. Graphics medium, frame rate high. So pagdating sa COD multiplayer, okay din ang performance. Smooth ang performance dyan ni Tecno Spark 30 Pro. No problems while playing ng larong to. No frame drops. May nangangagat lang. Okay naman yung movement niya. Ayan. So may enjoy nyo maglaro ng COD multiplayer dito sa Tecno Spark 30 Pro. So nakakalungkot lang. Hanggang high lang po yung available, hanggang medium lang po yung available na graphics dito sa smartphone. So pagdating sa COD Battle Royale, kung makikita nyo, maganda rin naman ang performance niya dito sa Tecno Spark 30 Pro. Pero yun nga, hindi gaano optimize pa yung yung COD dito sa smartphone na to, kasi okay naman yung chipset niya, maganda, pero yung available lang na settings ng graphics is medium, tapos refresh rate high lang. So malay natin sa mga near future updates, since bago naman itong chipset na to, ay maging available ng mga matataas sa settings sa COD dito sa smartphone na to. So ngayon, ganito yung settings, maganda naman performance niya. Smooth naman po ang COD Battle Royale dito sa smartphone na to. Next naman is Genshin Impact. Ngayon, isi-set natin siya sa pinakamataas sa settings. So graphics highest, FPS is 60. Motion blur natin nasa low pero naka-on siya. Ayan. So since kahit na naka 120 FPS siya or 120 refresh rate, available lang siya sa 60 FPS sa Genshin. So yan, nakaset siya sa mataas sa settings, available, pero tingnan nyo naman, kayang-kaya niyang i-handle ang high settings ng Genshin Impact, mga ka-J-Vlog. Pero mga napapansin tayong frame drops or very minor slow movements while playing. Pero ang solid kasi sa smartphone na to is yung yung AMOLED display talaga. Ayan, no. Ang ganda nung pagka-AMOLED niya. Ayun nga, gumaganda pa yung graphics, lalo nagiging vibrant pa yung surroundings, yung grass, maganda yung pagka-green niya, yung move. So, solid. Biruin mo, an entry-level smartphone pero nakakaya ang Genshin Impact, mga ka-J-Vlog. Ayan, no. So, kung naghanap kayo ng smartphone na go-to nyo, na playable ang Genshin na isang mabigat na game, okay din itong Tecno Spark 30 Pro, mga J-Vlog. When it comes sa overheat, hindi pa naman umiinit ng gano'y smartphone. Warm lang, pero hindi naman noticeable yung pagkainit niya.
Kasi iba minsan, di ba, yung sobrang init yung medyo masakit na or uncomfortable ng hawakan. Pero dito sa Tecno Spark 30 Pro, so far, okay naman yung kanyang, heating, temperature. Ayan. So, hindi ko na sinet sa low settings kasi sa high settings ay kayang-kaya naman yan i-handle ng smartphone na to. So, okay na okay. Solid po. Maganda yung performance din ng Tecno Spark 30 Pro even sa Genshin Impact. So, yan mga ka-J-Vlog, yung gaming performance ng Tecno Spark 30 Pro. So, nakakatuwa. Yes, meron siyang SRP na almost 8,000 pesos. Pero, syempre, pag binili to niya sa Shopee or sa sale, usually 6,000 plus lang to smartphone na to. So, sa ganyang presyo, sobrang solid nitong Tecno Spark 30 Pro mga ka-J-Vlog. Kung makikita nyo, lahat naman ng tinest natin games ay playable dito sa smartphone na to. Even Genshin Impact, ML solid din. Ang nakakatuwa kasi sa smartphone na to is yung display niya. AMOLED display siya mga ka-J-Vlog. So, habang naglalaro tayo dito, yung graphics na nilalaro natin, mas maganda siya, mas na-enhance siya kumbaga. Tapos, since maganda yung form factor niya or mahaba tong smartphone na to, very comfortable po maglaro dito sa Tecno Spark 30 Pro. So, solid na solid din pala. So, yon, solid din naman yung chipset na MediaTek Helio G100, isang bagong chipset ngayon ni MediaTek when it comes sa mga 4G smartphone. Kaya kung i-rate ko yung gaming performance ito sa kanyang price segment na 6,000 to 8,000 pesos, ang score ko dito mga ka-J-Vlog nasa 9.5. Ang maganda rin dito sa smartphone na to is meron siyang plenty of RAM and plenty of storage to store your favorite games. So, meron siyang 256 gigabytes mga ka-J-Vlog. So, napakalaki ng storage na yan. And I think pag gaming talaga, yan na rin ang i-consider yung storage when it comes sa mga ganitong smartphone. Again, okay na okay rin pong panglaro itong Tecno Spark 30 Pro. Kung nakuha nyo to ng 6,000 pesos, plus, sobrang sulit po ng pera nyo dito sa smartphone na to. So, kung interesado kayo dito, ayan, ilalagay ko po yung link nito sa description box. I-check nyo na mga ka-J-Vlog. Itong isang napakalupit din na entry-level smartphone ngayon ni Tecno, which is a Tecno Spark 30 Pro.